narito, buksan mo ang iyong radyo. Lahat kami ay narito, tapat sa aming serbisyo. Walang problemang di malalampasan. Magliliwanag ang ating kinabukasan. Dance Radio, silid-aralan sa radyo. Hatid namin makabagong paraan ng pagtuturo. Kahit saan at kahit kailan, hindi ka iiwanan. Hatid namin bagong kaalaman. Edukasyo'y susulong, basta't magtulong-tulong. Sulong edukalidad, that's Radio. Learning is amazing. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM. Pagkatao'y huhubugin, moralidad at pagpapahalaga ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP. Edukasyon sa pagpapakatao. Dito lang yan sa 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Okay, good afternoon. Good afternoon na naman po sa inyong lahat. Narito na naman ang grupo ng Kaibigan, kabalikat mo ng ESP 2.0. Okay, binabati po namin unang-una ang aming mahal na tagapangasiwa ng aming paaralan, Sir Rodrigo V. Pascua. Okay, lahat ng head teachers, especially sa aming head teacher ng edukasyon sa pagpapakatao, Sir Ferdinand G. Del Rosario, lahat ng mga guro ng Doña Aurora National High School, lahat ng mga mag-aaral, magandang hapon sa inyong lahat. Binabati ko rin ang aking mga tinuturuan ngayon ng edukasyon sa pagpapakatao, grade 7, 7 Mabini, 7 Luna, at 7 Sulaiman. Okay, makinig kayong mabuti. At mamaya, meron tayong live discussion. Okay. So, kayo naman, batiin naman ang inyong mga minamahal na mga mag-aaral, Ma'am Rena and Ma'am Aileen. Si birthday girl muna. Ay, sige. Thank you mo. Thank you, Ma'am Rena. Okay. Narito naman po kaming muli. Ako po si Teacher Aileen. Binabati ko po ang aking mga estudyante from grade 7 Jacinto, grade 7 Aguinaldo, and grade 7 Lapu-Lapu. Okay, mga bata? Narito kami upang magbigay karagdagang kaalaman para sa ating lesson for week 2. Okay, Ma'am Rena? Okay, hello. Your turn, Ma'am Rena. Yeah, okay na. Naririnig na ako. Yes, Ma'am Rena. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Ito, maulang hapon ngayong sa inyong lahat kasi nag-i-start na yung ulan dito. Sana hindi siya lumakas at hindi siya kagaya kahapon na parang bumabagyo. Okay? So, salamat sa mga bumabagyong comments at likes, reactions at saka mga nanonood kasi ang daming nanonood sa atin.
We have 88 million viewers. Grabe, di ba? Oh. So, hello sa ating mga sa ating head teacher na si Sir Ferdinand Del Rosario, kay Sir Rod, at sa office na nakikinig. Hello. Hello din sa aking mga babies, grade 7 babies, SPJ, Kultura, and Galileo. O mga anak, it's your time to shine. Please comment down your name and your section on the comment box. Okay, so see you mamaya sa ating magipag-participate kayo sa ating games at even sa discussion natin. Kasi great prizes will be given away. Yeah. So, tutok lamang mga bata. Dahil ang talakayan natin sa oras na ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng tiwala sa sarili. Okay? Ma'am Stella, ano nga ba ang ating layunin ngayong araw na ito? Okay. So bago ko sabihin ang layunin sa araw na ito, ay gusto ko ring batiin yung mga grade 7 na section na hindi nabanggit, na tinuturuan ng ibang mga teachers. Okay, 7 Newton, 7 Sining, 7 Bonifacio, 7 Del Pilar, 7 Rizal, 7 Zamora. At meron pa ba? Okay, wala na. So yun yung mga grade 7 na hindi namin nabanggit. Binabati ko kayo at sana makinig kayo hanggang sa pagwawakas nitong live discussion namin at airing ng RBI lesson. So ang ating layunin sa ngayon ay naisasagawa ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng Ako, nawawala yung signal ni Ma'am Stella. Nawawala yung signal ni Ma'am Stella. Kulit na Harlil eh. Pasardingin siya ng phone. Yeah. Sorry po, nawala ang internet. Narinig po bang layunin? Natuloy po ba yung binasa kong layunin na walang net? Okay. Kaya ulitin ko na lang. Yes. Okay. So Ma'am Eileen, para basahin ko na lang at mabasa rin nila kapag nakatutok sila sa live natin. Paki-slide. Second slide yata yon. Ma'am Eileen. Ayan. Ang ating layunin sa araw na ito ay naisasagawa ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng 5 inaasahang kakayahan at kilos o developmental tasks sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Yan ang ating layunin sa araw na ito. So, ngayon na, after this, mag-airing na ng ating RBI lesson. Makinig kayo, mga 30 minutes ito. And after 30 minutes ng RBI airing, week 2, saka na tayo magla-live discussion. Talakayan na tayo mamaya. Okay, so ready na mga grade 7 learners, makinig na sa ating RBI week 2 ng grade 7. Buksan mo ang iyong radyo. Lahat kami ay narito, tapat sa aming serbisyo. Walang problemang di malalampasan. Magliliwanag ang ating kinabukasan. Dance Radio, silid-aralan sa radyo. Hatid namin makabagong paraan ng pagtuturo. Kahit saan at kahit kailan, hindi ka iiwanan. Hatid namin bagong kaalaman. Edukasyo'y susunod.
pagkatao'y huhubugin. Moralidad at pagpapahalaga Ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP, edukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Tumutok sa ating istasyon. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Magandang araw sa inyong lahat, mga ginigiliw naming mag-aaral sa ikapitong baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa edukasyon sa pagpapakatao o ESP. Nagagalak kaming makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Kami ay mapakikinggan tuwing araw ng Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama natin bilang technical specialist si Sir Nathaniel Erese. Halina at sama-sama nating pagyamanin ang ating kaalaman. Ako ang inyong kasama sa araw na ito, si Ma'am Sheila May N. Fronda. Mas mainam kung kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kung mayroon kayong katanungan tungkol sa ating aralin, maaaring ipadala ito sa numero 0916-624-6837. Inuulit ko, 0916-624-6837. O kaya sa pamamagitan ng email address at messenger ng inyong guro na makikita rin sa inyong kit. Tayo ay magsisimula na sa ating unang aralin. Malugod kong ipinakikilala sa inyo ang inyong guro ngayon, si Ma'am Joy L. Madamba. Magandang araw mga mag-aaral ng ikapitong baitang, gayon din sa mga magulang na nakatutok sa ating istasyon. Ako ang inyong guro, Ma'am Joy L. Madamba, kaisa sa layunin ng DepEd, sulong edukalidad. Kamusta kayo? Kinakamusta niyo ba ang mga kasama sa bahay araw-araw? Aha! Mabuti naman kung ganon dahil ang ating pakikisama sa kapwa ay isang pagpapahalaga na nagbibigay ng tunay na kaganapan sa ating pagkatao. Ang ating layunin sa araw na ito ay naisasagawa ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng 5 inaasahang kakayahan at kilos o developmental tasks sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Pagkatapos ng ating talakayan, kayo ay inaasahang makasagot sa mga sumusunod na katanungan. Una, paano niyo pauunlarin ang inyong tiwala sa sarili? Pangalawa, bakit niyo kailangang paunlarin ito? Sa pagkakataong ito, nais kong kunin na ninyo ang inyong module para sa leksyon tungkol sa pagpapaunlad ng tiwala sa sarili. Inuulit ko, ang leksyon natin ngayon ay tungkol sa pagpapaunlad ng tiwala sa sarili. Umpisahan na natin! Hawak niyo na ba ang inyong module? Huwag kalimutang isulat ang mga tamang impormasyon sa bawat patlang. Isulat ang inyong pangalan, seksyon, at petsa sa araw na ito. Handa na ba kayong palawakin ng inyong kaalaman? Kung ang sagot nyo ay opo, inaasahan ko ang inyong aktibong pagsunod sa bawat gawain. Nakahanda na ba kayong paunlarin ang inyong sarili? Mabuti naman kung ganon, para din ito sa inyong pag-unlad bilang tao. Simulan natin ang ating aralin sa ikalawang pahina. Gawain 2, pagpapakahulugan. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa hinihingi ng bawat bilang. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Una, magbigay ng katumbas na kahulugan ang mga salita sa ibaba batay sa inyong pagkakaunawa. Hiya, tapang, takot. Pangalawa, paano kayo magkakaroon ng tiwala sa sarili? Isip-isip, mga mahal kong mag-aaral.
Dumako na tayo sa susunod na gawain sa ikatlong pahina, tuklasin. Tukuyin sa sumusunod na mga pahayag ang nagpapakita ng pagtitiwala sa sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng star sa bawat bilang. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Bilang 1, si Alice ay buong siglang tumula sa harap ng maraming tao. Bilang 2, nahihiyang magsabi ng katotohanan si Alan dahil sa takot. Bilang 3, tuwing may darating na mga bisita sa aming bahay, agad akong tumatakbo sa loob ng aking kwarto. Bilang 4, kahit mahirap lamang si Ana ay hindi siya tumigil sa pag-aaral. Para sa kanya, magtatagumpay rin siya sa buhay basta may pagsisikap. Bilang 5, si Andrew ay magaling sa pagpipinta. Subalit tuwing sasabihin ng guro na ilalaban siya sa paligsahan, lagi niyang sinasabi na hindi niya kaya. Bilang 6, ang galing ni Maribel sa araling matematika ay kanyang ibinabahagi sa kamag-aral sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila. Bilang 7, naniniwala si Roy na kung nagtagumpay ang kanyang mga kaibigan, kaya rin niya ito. Bilang 8, agad-agad naniniwala si Mark sa sinasabi ng iba kahit hindi muna niya pinag-isipan. Bilang 9, sumusunod sa dikta ng barkada si Joy kahit alam na mali ang kanilang ginagawa. Bilang 10, pagtanggap sa sariling kahinaan at nagsisikap na paunlarin ito. Bilang 11, hindi pagsuko sa mga hamon na dinaranas sa buhay gaano man ito kahirap. Bilang 12, ang lahat ng hindi magandang pangyayari sa buhay ay pinaniniwalaang bahagi ng plano ng Diyos at may kalakip na magandang kapalaran. Bilang 13, umaasa lagi sa plano at kilos ng mga kasama. Bilang 14, may sariling paninindigan sa prinsipyong ipinaglalaban. Bilang 15, masayang pagtanggap sa sarili, maging anuman ang katayuan sa buhay. O ano, nakasunod ba kayo? Magaling! Palaging maging mapanuri sa inyong mga sagot. Ngayon ay maging handa sa ating talakayan. Buklatin ang inyong module sa ika-4 na pahina ang bahaging suriin. Sa pamamagitan ng positibong pag-iisip, ang mga sumusunod ay makatutulong upang mapatataas ang inyong tiwala sa sarili at magkaroon ng positibong pananaw at damdamin. Una, hayaang mangibabaw ang iyong mga kalakasan. May mga kalakasan ba kayo? Tama! Natural ang pagkakaroon ng kalakasan, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi nabibigyan ng tuon ang inyong kahinaan. Nararapat na malimitahan ng inyong mga kahinaan ang inyong kalakasan. Pangalawa, huwag matakot na harapin ang mga bagong hamon. May mga naging hamon o pagsubok na ba kayo sa inyong buhay? Ang mga bagong hamon ay pagkakataon upang inyong mapataas ang tiwala sa sarili. At pangatlo, mas nakikilala at natatanggap ninyo ang inyong sarili. Hindi nyo nararapat isipin ang takot ng pagkabigo o ang tagumpay ng pagwawagi. Isipin nyo na lamang na sa tuwing may gagawin kayong bago, ay nabibigyan kayo ng pagkakataong magsikap upang matamo ang tagumpay. Napatataas din ang inyong tiwala sa sarili at mas nakikilala at natatanggap ang inyong sarili. Pangatlo, palaging maging positibo sa inyong pag-iisip. Paano nga ba kayo mag-isip? Lahat ng mga karanasan, positibo man o hindi, ay may mabuting ibubunga tungo sa pag-unlad ng iyong pagkatao. Laging tatandaan, hindi nyo man kayang gawin ang lahat ng bagay ng perpekto, makatutulong naman ang mga ito upang unti-unting umunlad ang iyong pananaw sa bawat araw. Pang-apat, isipin nyo ang inyong mga kakayahan para sa inyong sarili. Huwag palaging umasa sa opinyon ng ibang tao, lalo na ang pagtataya sa iyong mga kabiguan at tagumpay. Mas makatutulong kung mapauunlad ninyo ang inyong kakayahan sa pagsusuri at pagtataya sa inyong sarili. Isa itong malaking hakbang sa pagpapataas ng inyong tiwala sa sarili. Pagkatapos ng ating talakayan ay sasagutin na ninyo ang susunod na gawain sa ika-5 hanggang ika-6 na pahina, gawain 2, pagyamanin.
Magbigay ng pamamaraan na iyong magagawa sa mga sumusunod. Una, paano masasanay ang sarili na magkaroon ng positibong pag-iisip. Pangalawa, mga paraan ng pagharap mo ng tama sa mga pagsubok o hamon sa buhay. Pangatlo, tamang paraan ng paggamit ng iyong talento at mga kalakasan. Pang-apat, paano mo iiwasan ang laging umasa sa plano at gawain ng iba. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para basahing muli at masagot ng tama at maayos ang gawain na ito. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ngayon naman ay buksan nyo ang inyong module sa ikapitong pahina, Gawain 4, Isagawa. Gumawa ng chart sa pagpapaunlad ng mga talento at kakayahan gamit ang iyong natuklasan sa inyong sarili. Sa unang hanay ay isulat ninyo ang inyong talento at kakayahan na kailangan ninyong paunlarin. Sa pangalawang hanay ay ang inyong layunin. Sa pangatlong hanay ay ang panahon na ilalaan. Sa ika-4 na hanay ay mga pamamaraan. Sa ika-5 hanay ay mga taong tutulong. At sa ika-6 na hanay ay mga kakailanganin. Gamiting gabay ang halimbawa na nakasulat. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong gawin ito. Babalikan ko kayo pagkatapos ng isang paalala. Amazing tips sa pag-aaral ngayong new normal. Una, matulog sa tamang oras. Siguraduhin mula 7 hanggang 8 oras ang iyong pagtulog. Sapat na iyan upang gumana ng maayos ang utak upang makapag-isip. Siguradong good day ka, kaibigan. Ikalawa, magtala o gumawa ng sariling schedule. Mahalaga ang time management, kaibigan. Itala ang mga subject na kinakailangan mong pag-aralan sa buong araw. Maglaan ng oras para sa mga ito. Ikatlo, pumili ng lugar sa iyong pag-aaral. Focus. Kailangan mo yan. Kaya nararapat na komportable at tahimik na lugar ang iyong kalalagyan. Huwag ring kalilimutang ipahinga ang utak. Find time to relax upang handa ka muling mag-aral kinabukasan. At iyan ang ating amazing tips, kaibigan. Kahit new normal, tuloy pa rin ang pag-aaral. Isang paalala mula sa Edukasyon sa Pagpapakatao Learning Area at ng himpilang ito. Kayo nakikinig sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7 kasama si Teacher Joy L. Madamba. Muling nagbabalik ang paaralang panghimpapawid. Ako muli ang inyong guro, Ma'am Joy L. Madamba. Dumako na tayo sa ika-8 pahina, ang tayahin. Unawain ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili at mali naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Simulan nyo na ang pagsagot. Para sa karagdagang gawain, buksan ang inyong module sa ika-9 na pahina at gawin ang gawain 5, ang graphic organizer. Isulat sa inyong sagutang papel ang mga sagot sa gawaing ito. Babasahin ko ang mga tanong. Ano-ano ang inyong mga kakayahan, talento, kalakasan at kahinaang taglay? Bakit mahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad sa mga angking talento at kakayahan at ang pagpapalakas sa iyong mga kahinaan? Babalikan ko kayo pagkatapos ng isang paalala. Buboy, pumasok ka na rito at kakain na tayo. Itigil mo na yung paglalaro. Sayang, mag-home base na ako. Si Nani naman, wrong timing. Nako, kapag tayo po ay uubo o babahing, mangyaring takpan ng ating ilong o bibig ng siko o tissue upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sinigang para sa tanghalian. Amoy pa lang, panalo. Wait! Ugaliin po natin ang puspusang paglilinis ng kamay gamit ang sabon, hand sanitizer at alcohol.
Patuloy pa rin ang banta ng COVID-19 kaya tayo ay maging responsableng mamamayan. Sa kaligtasan ng bayan, disiplina ang kailangan. Stay home, save life. Isang paalala mula sa himpilang ito. Kayo nakikinig sa edukasyon sa pagpapakatao grade 7 kasama si Teacher Joy L. Madamba. Ngayon ay ating balikan ang mga makatutulong para mapataas ang iyong tiwala sa sarili. Ito ay ang mga sumusunod. Una, hayaang mangibabaw ang iyong mga kalakasan. Pangalawa, huwag matakot harapin ang mga bagong hamon. Pangatlo, palaging maging positibo sa iyong mga iniisip. Pang-apat, isipin mo ang iyong mga kakayahan para sa iyong sarili. Huwag palaging umasa sa opinyon ng ibang tao, lalo na ang pagtataya sa iyong mga kabiguan at tagumpay. Maliwanag ba ang ating aralin? Binabati ko kayo sa inyong pagsunod sa mga gawain. Inaasahan kong naintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Paalam mga bata! Hanggang sa muli! Hayan! Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang lubusang maunawaan nyo pa ang ating aralin ukol sa mga pagpapaunlad ng tiwala sa sarili, muling basahin ang inyong module. Paalala, huwag kalilimutan na ang inyong sagutang papel ay kailangang maibalik sa ating paaralan upang maitama ng inyong mga guro ang mga sagot. Hihintayin din ng inyong guro ang inyong mga text messages patungkol sa inyong mga katanungan sa natapos na aralin. Ipadala ito sa numerong nakalagay sa inyong kit o kaya pwede rin sa pamamagitan ng messenger ng inyong mga guro. Ang susunod na aralin ay tungkol sa tiwala sa sarili ating buuin. Siguraduhin tumutok sa ating paaralang panghimpapawid dito sa 106.3 FM Dance Radio. Mula sa panulat ni Ma'am Stella Respicio, ako ang inyong nakasama, Ma'am Sheila May N. Fronda, na nag-iiwan ng isang mapayapa at mabungang pag-aaral sa inyong lahat. Pagkatao'y huhubugin, Moralidad at pagpapahalaga. ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Tumutok sa ating istasyon. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Yak no ka? Ayan. Ayan mga bata, inyong napakinggan ang RBI lesson natin for week 2. Okay? Naniniwala kami na magkakaroon kayo ng karagdagang impormasyon, linaw o kaalaman pagkatapos ninyong mapakinggan ang RBI lesson natin at sa ating live discussion para sa oras na ito. Okay? Atin namang balikan ang ating lesson noong week 1 na ibabahagi sa atin ni Ma'am Rena Lu Tagapan. Okay, Ma'am Rena? Hello ulit, magandang hapon sa inyo. Sa wakas, wala ng ulan. So, ibig sabihin, tuloy na tuloy ang ating talakayan at walang syempre. mag-hirap. O kasi, sabi ko kanina, pag tuloy ang ulan, malamang mag-off ako. Kasi syempre, hindi niyo ako maririnig. Useless din lang na magsalita ako ng magsalita. Tapos hindi pa maririnig. Kasi mas mangingibabaw yung ulan. Maingay sa bubong. Buti na lang, blessing, hindi tumuloy yung ulan. Kasi siguro gusto ng mga bata na marinig din tayo
At gusto ko din on my part kasi makakapagbahagi ako ng aking kaalaman. Okay? Pakisama ang kalikasan. Yung topic natin nung last week. Ito malamang sa malamang, syempre nag-Google Meet tayo. Tama ba? Minute natin ang ating mga klase last week para ma-discuss kung ano yung Module 1. Okay, papaalala ko lang mga bata ha, ang ating week 1 ay Module 1. Okay? Ang ating week 2 ay Module 3. Ito yung mga nagtatanong Ma'am Eileen and Ma'am Stella. Asan daw ang week 2? Ay, asan daw ang Module 2, I mean? Tinatanong nila yan. So, madalas nilang hinahanap yung wala. Module 2. Mama, asan po yung Module 2? Kung ano yung meron, yun lang. Tapos, ito pa, ang daming sumasagot ng mga activity na hindi naman kailangan. Oo. Wag niya, kung ano yung binigay lang ng teacher na dapat niyong gawin, yun lang ang sasagutan niyo. Huwag yun ang pahirapan yung mga sarili niyo, mga anak. Academic is ang tawag dyan, mga anak. Kasi namili kami ng pinaka-the best na lessons para sa inyo. Kasi kung ibibigay namin lahat, baka mahihilo kayo sa dami. Ano kaya? Oo, tama. Okay, so huwag na maghanap ng maliwanag na mga anak ha. Ang module ng week 1 ang module ng week 1 ay module 1. Sa week 2 naman module 3. Pero magbabalik aral o review muna tayo. Okay, ang title ng module 1 natin ay Ako Ngayon. Okay? Ano ba yung mga nangyayari sa atin ngayon? So mostly yun yung laman ng module 1 natin. Kumbaga, kinompare natin nung 8 to 9 years old hanggang sa ngayon. Anong pagkakaiba? May mga pagbabago ba? Mga yan. Siyempre, sa nagdadalaga at sa nagbibinata, may pagkakapareho at may pagkakaiba. Okay? So, mostly yun yung mga sagot na nakita ko at nabasa ko, nasagot ninyo sa activity, lalo na sa gawain 2. Yung pagkakaiba mo noong 8 to 9 years old at saka nung ngayong nasa secondary ka na or nasa high school ka na, grade 7 ka na. Okay. So, meron tayong 4 na aspeto. Ulitin ko ha, 4. O, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4. 4 na aspeto na kung saan malalaman natin. Okay. Una, pangkaisipan. Pag sinabi natin pangkaisipan, tumutukoy utak. Isip. Paano tayo mag-isip? Paano tayo magkisalamuha? Paano natin sasabihin ang isang bagay na pinag-isipan natin? Pangalawa, okay, panlipunan. Pag sinabi nating panlipunan, okay, sa loob ng iyong pamilya, paano ka makisalamuha? Sa labas ng inyong bahay, paano ka makisalamuha? Paano ka makipag-ugnayan? Ngayong panahon ng pandemya, nililimitahan ang pakikipagkapitbahay. Tama, mali? Tama. Dahil sa kumakalat na virus. Sabi nga noon, uso ang makikapitbahay ngayon, hindi muna, iwas muna, lalo't maraming cases. Kasi, diba ngayon, sa pagbabike, mga anak, nakikita ko mga estudyante, nagbabike ko. Pupunta ako sa bayan, may sumusunod sa amin, nagbabike. Iwasan muna mga anak. Hindi ang mahirap, Ma'am Estelle. Sa panahon ngayon, may mga tao na hindi nila alam disiplinahan ang kanilang sarili. Na pag nakapitan sila ng COVID, iba nila isisisi. In the first place, bakit mo isisisi yung nakuha mong sakit, ikaw mismo yung lumapit? Dapat magkaroon tayo ng disiplina. Kanina, balikan ko. Example natin, Ma'am Eileen, birthday mo, nag-invite ka, pero hindi pwedeng pumunta kasi virtual na lang, bawal na, diba? Oo, virtual na lang yung Marami pa namang, ito lang yan. Anong pipiliin mo? Maraming maapektuhan pag nag-imbita ka o soon na lang yung pa-birthday mo. Mas marami pang birthday na malalasap. Soon na lang. Diba? Oo. Pangatlo natin ha, pandamdamin. Ang mga kabataan, madala sa kanila or mostly sa kanila, rebellious.
yung iniisip nila palaging sila yung mali, lalo na kapag kinokorek sila ng mga magulang, 'di ba? Pero isipin mo, anak, ginagawa 'yun ng iyong magulang kasi pwede mong ikapahamak 'yon. Kasi nga sabi na mother knows best. No. Alam ng magulang na pwede ito sa'yo. Alam ng magulang kung hindi dapat. Okay? Minsan nagiging aware tayo kung ano yung tsura natin, lalo na sa mga nagtatalaga. Ay, okay, kaya yung buhok ko, yung pananamit ko, sa mga lalaki naman, mabango ba ako? Mga ganon, nagiging aware sila sa kanilang sarili. Kumbaga, yung mas lalo silang nagiging yung awareness nila. Conscious. Sa ugali. Conscious. O nagiging conscious sila. Oh, yes, ma'am, tama. Nagiging conscious sila. Even sa ugali nila. Okay? Pang-apat, moral. Pag sinabi nating moral, titimbang nito kung ano ang tama at mali. Mabuti ba o masama? Tama ba yung ginawa mong pagpapasya o mali? Okay? So, yun yung 4 na aspeto, ma'am, ng isang isang nagbibinata o nagdadalaga. Okay? Ayun lang po. Okay, so I hope may mga natutunan kayo kahit hindi man kami airing ng RBI ng week 1. Yung module na discuss naman sa inyo through Google Meet. I hope na may natutunan naman kayo sa week 1 na yan. At tungkol yan sa inyong sarili, di ba? So, kailangan na ang pagbabago sa pangkaisipan, panlipunan, moral, at pandamdamin ninyo. May mga pagbabago na yan na minsan ay hindi nyo lang napapansin, pero nandyan na yan, na kailangan ninyong tanggapin at paunlarin minsan. Okay? Lalo-lalo na yung mga positibong nagpagbabago sa inyo, kailangan nyo itong paunlarin. Okay. So, ngayon, bago tayo dumako sa ating talakayan sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng games. Okay, so maglaro tayo. So, gusto ko yan, Ma'am Stella. So, ano kaya yung mga benefits ng mga bata? Kung makakasagot sila dito sa ating mga games na ito, mga questions to eh. So, anong benefits nila? Pwede tayong magbigay ng plus points sa performance nila. Ganon. O pwede ring magkaroon sila ng prizes. Basta... through GCash. Actually, sa akin, bibigyan ako ng mga, kasi check out ko pa lang. Hello, Shopee na naman ako. Ito eh. Mga ballpen, correction tape, mga papel. I-insert na lang sa inyong mga modules to, di ba? Kapag may, halimbawa na nakasagot ka, ikaw yung unang nakasagot sa aming question. So, kung pag meron kaming prizes, i-insert na lang namin doon sa inyong module. Plus, magkakaroon pa kayo ng plus points sa inyong performance. Kasi parang reputation na rin yan, di ba? So, ang game natin ngayon ay ano ba dito? Sabihin ko, hulaan mo. Okay. Wow. Ano kaya ito? Sasabihin namin, huhulaan naman ninyo. Okay. Yeah, gusto ko yan. Pakinggang mabuti ang aming babasahin at hulaan ninyo ito. May makikita kayo sa screen na jumbled letters. So, ito ang inyong bubuuin hanggat makuha ninyo ang tamang sagot. Okay, so, ako ang unang magbabasa sa ating unang tanong. Okay? So, ano itong unang tanong? Okay? Ito yung jumbled letters. A-Y-H-I. Ito ay damdamin ng hindi makapagpahayag ng nais o pakay. Ano kaya ito, mga anak? Ito ay damdamin ng hindi makapagpahayag ng nais o pakay. Comment na sa ating... Okay, Uy, may nag-comment, kuya. Uy, meron na, Ma'am Stella. Tama ba ako?
Ang unang pumasok sa screen ko is Felerita Annabel. Ako Yeah, Pito. oo, Tama ba? Yes. Pareho tayo. Congratulations! Tuwa ako kay Felerita. Lagi siyang nakatutok sa ating RBI kahit anong subject niya, nakatutok siya palagi. Okay, congratulations, Peribel. Okay, so Hia ang sagot. Okay, hindi makapagpahayag ng damdamin. O, di ba, Hia? Okay, next, number 2, Ma'am Aileen. Okay, next tayo. Yan. Pangat. Pangat. O kaya itong pangat. Ano yung pangat na yan? Malakas ang loob o kaya mapangahas. Ano kaya ang ibig sabihin yan? Pangat. Pangat? Pangat na isda ba? Pangat na tilapia? May nakita na ako. Ay, ang bilis Eto nakita ko. Sanjiro Nitura. Yun yung unang pumasok sa Sanjiro. Oo, tama. Sanjiro Nitura. Tingnan natin. Tama. Ano yung sagot ni Sanjiro? Tapang. Tapang. Tingnan nga natin kung tama yung sagot niya. Okay. Ayan. Ay, from 7, Newton. So, maaaring i-text siguro or i-message kami sa aming mga Facebook sa account. aming mga messenger account. Oo. Okay, or pag hindi ka pa namin friends, Sanjiro, pwede mong sabihin kay Ma'am Mardy kasi siya yata ang iyong ESP teacher, sabihin mo sa kanya at para masabi rin niya sa amin. Okay, yan si Sanjiro. Ang tapang ay ang tapang ay malakas ang loob o mapangahas. Okay, next naman tayo. Pangatlo. Yan, ano kaya yan, Ma'am Rena? Kitsaot? Di ba? Ang ganda, kitsaot. Hindi ka nais na damdamin, sanhi ng paniniwala na ang isang bagay o tao ay mapanganib o nanghihina ang loob para lumaban. Meron na akong nakita kanina. Ang bilis 7 Archimedes. Tingnan nga natin kung tama yung sagot niya. Pa-reveal naman ako, Ma'am Aileen. Okay, tingnan natin. Tingnan natin. Meron na. Naipost ko na. Hinihintay ko na lang yung sagot. And the correct answer is... Sino ang nauna? Si Jan Zoilo de Guzman. Zoilo de Guzman. Tama. Pareho tayo, Ma'am Aileen. Oo, from 7 Archimedes. Pareho tayo, pero pero may mga nagko-comment, siya daw yung nauna. Kung sino lang po yung nauna sa screen, siya po yung una naming naunang nag-comment. At kasi pareho kami ni Ma'am Rena. So kung sino yung nauna sa screen namin ni Ma'am Rena o ni Ma'am Stella, siya yung winner, okay? Yes. Ipakita natin. Kasi baka ang alam nila, nagdedepende tayo sa offline, yung nakakonang tayo. Ito po, naka-live kami. Diba? Hindi mo makakaya. Parang gano'n lang yan. Parang pag namimili ka lang ng online, mine ka ng mine, hindi naman nahuhuli ka naman. Kung sino nauna sa kanya, yung prize, gano'n. Minsan nakala nila, sila yung unang pumasok, pero may nauuna. Diba? Oo. Paunahan. Kasi yung comment ni Angel Evangelista, ma'am, siya daw yung nauna. Oo nga, nabasa ko din. Pasensya na. Pero malakas yung internet niya, pang malakasan to the highest level. Nauna siya. Okay. Better next time. Okay. Sige, proceed na tayo. Meron pa naman tayong pag-games mamaya 3 pa yun. Diba? Exit games natin. May time mamaya. Stay put lang kayo mga anak, ha? Exit games tayo mamaya, mga anak. Meron pa. Yan. So, congratulations doon sa 3 nating winners. Yes, congrats. 7. Ano yung isa? Anong section? Si Felerita, si Sanjiro, at saka? Isa from 7, Galileo. Under siya sa akin. Darleng, text mo akit. Message na 7 Galileo, 7 Newton, and 7 Archimedes.
Okay. So, congratulations sa inyong mga anak. Okay, nakatutok talaga sila sa ating mga pag-games. Okay. So, ngayon, sa mga word na ating nabuo, alin sa mga ito kaya ang makatutulong para sa pagbuo ng iyong tiwala sa iyong sarili? Sa tatlong yan, meron, di ba? May makakatulong pa kung paano mo mabuo ang iyong tiwala sa iyong sarili. Ano kaya ito? Takot? Ito kaya ay takot? Ito kaya ay tapang? Yeah. Okay, so malalaman natin yan mamaya sa pagtalakay ni Ma'am Renalu. Okay. Pero bago yan ay magbibigay muna ako ng simpleng introduction para sa ating aralin sa ngayon. Okay. So, sa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata, pinakamahalaga na buong-buo ang tiwala ninyo sa inyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Okay, so dapat maging buo yan, lalong-lalo na sa iyong kakayahan. May mga kakayahan tayo, hindi nyo lang alam yan. Lalabas yan at lalabas. Magkaroon ka lamang ng tiwala sa iyong sarili. Mahalaga ito upang mapagtagumpayan mo ang anumang hamon na iyong kakaharapin. O di ba? Maraming mga hamon o pagsubok sa ating buhay. So kailangan natin ng tiwala sa ating sarili. Kung sabihin mo, kaya ko ito. Di ba? So ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng positibong pagtingin sa iyong mga kakayahan. So yun pala yun. So kung may tiwala ka sa iyong sarili, positive ka rin sa iyong mga kakayahan. Okay. So may mga katanungan tayo na ating sasagutin mamaya sa ating talakayan na paano nga ba magkaroon ng tiwala sa iyong sarili at bakit kailangang buong-buo ang iyong tiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan. Mamaya ay masasagot natin yan habang nagdi-discuss si Ma'am Renalu. So, bago tayo pupunta sa talakayan, meron akong itatanong sa inyo. Tukuyin lang natin kung alin sa mga pahayag na ito ang may tiwala sa sarili o walang tiwala sa sarili. Okay, paki-flash nga Ma'am Eileen. Tukuyin natin kung alin dito. Okay? Ang nagpapakita, tukuyin kung sa mga pahayag kung alin dito ang nagpapakita ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili o hindi. Okay, number 1. Si Paul ay buong sigla na tumula ng maayos sa harap ng maraming tao. Okay, si Paul. Ito ay nagpapakita ng may tiwala sa sarili kasi humarap siya para tumula. Okay, thumbs up. Next, number 2. Nahihiyang magsabi ng katotohanan si Candy dahil sa takot. Sagot? Ito ba'y nagpapakita ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili o hindi? Maylin. Ito ay hindi nagpapakita ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Okay, next, pangatlo. Laging pagtulong sa kapwa ang naiisip. Ito ba ay nagpapakita ng tiwala sa sarili o hindi nagpapakita ng tiwala sa sarili? Okay, ito daw ay nagpapakita ng tiwala sa sarili. Pang-apat. Naniniwala na ang husay sa pagsasayaw ay maaaring magagamit sa pagkita ng malaking halaga kahit sa masamang paraan.
Okay, yan ay hindi nagpapakita ng tiwala sa sarili sapagkat sinabi niya dito yung masamang paraan. Hindi naman pwede kasi. Okay, next. Panglima, panghuli. Sumunod sa dikta ng barkada si Aldrin kahit alam niyang mali ang mga ito. Ito ba ay nagpapakita? No. So, ito ay hindi nagpapakita ng tiwala sa sarili sapagkat mali ito. Okay, so, ilan lamang yan sa mga pahayag na nagpapakita ng tiwala sa sarili at hindi nagpapakita ng tiwala sa sarili. So, ngayon, proceed na tayo sa ating talakayan o discussion na ibibigay sa atin ni Ma'am Rena Lobi Tagapan. Okay? Yung lahat. Okay, so i-discuss ko is paano natin mapapaunlad ang ating pagtitiwala sa sarili. So sabi nga, yung nabasa kong quotation kanina, kung gusto mo daw na umangat or umunlad ang iyong tiwala sa sarili is be yourself. Maging ikaw kung sino ka man. Kasi hindi ibang tao ang tutulong para tumaas ang iyong tiwala sa sarili. Di ba nga, parang sa respeto. Ang respeto ay nag-uumpisa sa sarili. Okay, so meron tayong 4. Okay, 4 ulit ha. 4 na maaring makatulong sa'yo upang mapataas o mapaunlad mo ang iyong tiwala sa sarili. Okay. So, meron ako ditong kanina pa to before nag-start meron akong pagkain. Oh, nakikita nyo ba to? Nakalagay siya sa isang container. Ayan. Medyo malamig-lamig pa kasi siya. Oh, sige nga, kung sinong makakahulan nitong pagkain na ito. Okay? Paki-comment kung ano ito. Oh, ayan, nakikita ba, Ma'am Eileen? Nakikita mo ba siya? Papaya. Bakit mo sinabi ang sagot? Ay! Wala ako. Sabi ka. Okay. Sorry. Ice cream daw sabi nung iba. Hindi po ice cream. Okay? Ito po ay fruit. Yun, meron na. Sabi niya, papaya. Yes, papaya. Bakit ba, anong kinalaman ng papaya sa aking i-discuss? Unahin natin. Kasi ako mahilig ako sa papaya sa totoo lang. Okay, ang papaya, tingnan nyo ha, ito kanakat kasi pang pwedeng isaw-saw ito sa suka. Di ba? Naglalaway ka na ba, Ma'am Eileen? Ma'am Stella? Okay. Kasi nga, okay, ito siya. Ang papaya kasi is maganda sa skin. Kasi sa papaya, naniniwala ako na pag kumain ako, gaganda ang kutis ko. Di ba? Siyempre, sabi nga nag-i-start ang tiwala sa sarili. Wala akong pambili ng glutathione. Bakit ako bipili? Wala nga akong pera. Meron namang ibang remedy. Kasi yun yung mga na-research ko na ang papaya ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kutis. Di ba? In relation sa ating subject, sa topic natin ngayon, pagpapaunlad ng tiwala sa sarili. Ganun ang ginagawa ko para gumanda yung kutis ko. Okay, tamang diet. Okay? Siyempre, nagpapaboost yun ng energy. Siyempre, kung gaano ka-conscious na mas bata sa akin, ganun din ako sa sarili ko. Okay? Meron tayong 4 na paraan. Ulitin ko ha, para makatulong sa iyong positibong pag-iisip. Kasi pag positive thinking, positive thinker ka, I'm sure mangyayari at mangyayari yon. Okay, una, hayaang mangibabaw ang iyong mga kalakasan. Okay, mag-isip ka ng positive things. Lahat ng iyong ginagawa, sa tingin mo, pag nauna kasi yung pag-isip mo ng masama, nagiging doubtful ka sa ginagawa mo, hindi ito magiging matagumpay. Okay? Purihin mo yung sarili sa pagsisikap mo. Sometimes you have to treat yourself. Okay. I treat myself.
Lalo na pag alam kong successful or naging success yung ginawa ko. Example, ngayon kasi every Saturday may klase ako. So sometimes virtual, sometimes wala. I make it sure na kapag naging success yung ginawa kong isang bagay, I have to treat myself. Kasi naniniwala ko, ginawa ko yun. I am proud of it because I think positively. Okay. Hindi to nangungulugan na hindi mo bibigyan yung sarili mo na, or yung kahinaan mo. Siyempre, nandyan yung weakness mo. Andyan palagi ang hindrance, ang problema, para hadlangan yung pagiging successful mo. Okay. Ngunit hindi nararapat na malimitahan mo ang iyong kahinaan sa iyong mga kalakasan. Ulitin ka, number 1, huwag hayaang mangibabaw ang iyong kahinaan or hayaang mangibabaw ang iyong kalakasan. Okay, pangalawa, huwag matakot na harapin ang mga bagong hamon. Example, grade 7 ka na ngayon, di ba? Natatakot ka kasi baka iba ang standards ng teachers ng junior high school kaysa sa elementary. Now, ang daming nagtatanong, Ma'am, bakit hindi siya overall score? Ma'am, bakit individual yung pag-check mo? Kasi nga, iba na ang nasa high school kaysa sa elementary. Kung noon ganun sila mag-check, ngayon hindi na. Ma'am, mas stricto ngayon, talagang ganun. Habang tumataas yung level, nagiging stricto. Bakit nagiging stricto? Siyempre, bagong hamon yun sa mga estudyante natin. Natatakot na sila. Dapat ka bang matakot sa bagong hamon? O dapat mong mahalin o i-embrace ang bagong hamon? Ang bagong hamon na iyong haharapin ay magiging lesson para sa pag-angat mo at mapaunlad mo ang iyong tiwala sa sarili. Okay. So, pagharap ng bagong hamon, okay, isipin mo ang 3 bagay na ito. Kapag naharap ka sa bagong hamon, una, nabigyan ka ng pagkakataon. Kaya, pag sumikapan mo ito, make it sure na magiging matagumpay ang iyong gagawin. Okay, pangalawa, dapat tumaas ang iyong tiwala sa sarili. Kasi, sabi nga nila, kung hindi mataas ang iyong tiwala sa sarili, anong mangyayari sa'yo? Magiging matagumpay ka ba? Magiging successful ba yung ginagawa mo? O hanggang dun ka lang, baka iyak-iyakan mo na lang. Pwedeng ganun ang mangyari. Okay, pangatlo, mas makikilala at natatanggap mo ang iyong sarili. Alam ko na yung pagbabago, alam mo na, napapansin mo, eto ka na. Kung dati, puro copy-paste ang ginagawa mo sa internet ngayon, mas gusto mong magbasa at mag-reflect doon sa mga nababasa mo. Ganon ang nangyayari. O diba, mas lumalawak ang iyong kaalaman. Okay? Yung bagong hamon na dumating sa iyong buhay ay hindi na siya kagaya ng dati. Kumbaga, mas malaki ka na kaysa sa problema o sa bagong hamon na darating. At iniisip mo palagi na positive na kaya mo itong lampasan. Okay, pangatlo, palaging maging positibo sa iyong mga pag-iisip. Lahat ng karanasan mo, positibo mo niya. No, hindi, okay, ay may mabuting may bubunga. Okay, example natin, sa 2 daan, okay, dito sa gitna, anong pipiliin mo? Yung malawak ang daanan o yung makipot na daanan? Hindi natin alam kung ano nasa ending niya. Sometimes we take a risk. Nagre-risk tayo. Gagawin na, paano pag dito? O di hindi masikip yung daanan. O, pag dito sa masikip, ano kayong mga pwede kong madaanan dito? Okay? Hindi natin alam kung ano yung nasa 2 daan na yon. Okay, just like this one also, balikan ko yung papaya kanina. Ang papaya pwede mong kainin na fresh, pwede mong iluto, pwedeng sausaw sa suka, o pwede yung gawin mo siyang ice cream. Ganun lang yon. Think positive in a creative way. O di ba yung iba sa atin, nagsasagot sila,
Okay? Sinusulat sa papel kung ano yung mga tamang sagot, ganon. Pwede ko bang i-print ng yung module? Pwede din, doon ka sumagot. Para yung pwede bang encoded? Pwede din. Pwede ba na i-type ko na lang sa ganito, ma'am? Okay lang din. Diba nga, always think positive. Kung saan ka mas nadadalian, go for it. Kung gusto mo na medyo challenging yung situation, then you have to take the risk. Ganun lang yun, mga anak. Hindi ibig sabihin na nag-strict ka sa si teacher is ayaw ka niya. Gusto niya, you have to take a risk na kung saan matututo ka. Think positive, sabi nga nila ha. Pero wag maging positive sa COVID. Mahirap yon. Ayan, Ma'am Rena. May nabasa ako sa comment section. Nagtatanong si Chanel Eris. Ano sabi niya, ma'am? Nakakatulong po ba ang pag-o-overthink? Hindi, sa akin. Yan. Oo, kasi, ako din, alam mo, yung pag-overthink, yung ganito kasi yun eh. May sinabi sa'yo, tapos conclude ka na agad. Hindi mo pa ginagawa. Nag-overthink, ganito yung mangyayari. Example na lang pag lumabas ba ako, magko-COVID ba ako agad? Yun pa lang yung tanong Tapos ang iniisip na niya, hala, baka mamatay na ako. Overthinking. Hindi siya nakakatulong. Kasi nai-stress ka lang dahil doon. Nakakabaliw ang overthinking. Yes. Kahit sino naman. Kahit hindi ka nga nag-positive tayo nga na naka-work from home, ma'am, diba? Iniisip pa din natin. Kasi ako, tama. Minsan, kapag nag-overthink ka, yung minsan nade-depress ka, yung ganun, di ba, ma'am? Stress. Oo. Hanggang sa ang mangyari na, nagkakaroon ka ng anxiety, yan, pag di mo na lang pasan, depression. Kasi nga, hindi na maganda. Hindi na maayos yung pag-isip mo. Nagiging negative thinker ka na. Hindi na siya nakakatulong. Yes. And at the same time, alam niyo ba, ma'am, na ang stress is hindi maganda sa katawan? Yes, kasi nagsisimula yan sa yung stress, then naging depression, gano'n. So, hindi maganda yung overthinking. Halimbawa, nagkasipong ka lang, nilagnat ka lang, nag-overthinking ka hanggang may sakit ka pala sa high blood. Ayun pa lang, normal lang pala na sipon at saka lagnat. Pero nag-overthinking ka, anong nangyari sa'yo? Na high blood ka dahil may high blood ka nga. So, hindi maganda yung overthinking talaga. Di ba? Ma'am, may nabasa din ako sa ating, sa online. Sabi niya, depression or mental illness. Pwedeng mangyari. Tapos yung isa pa, sabi niya, ma'am, nag-overthink ako sa online. Palagi nating ipapaalala to, ma'am, na ang pag-online is either option siya. Kung hindi mo kaya, ba't mo ipipilit? Yes. O kagaya ng pakikinig sa ating panonood sa live streaming. Kung wala kang load, another option meron, walang load, radyo. Kailangan ba ng load sa radyo? Unless hindi mo lang talaga alam gawin, wala ka lang ibang iisip, wala kang ibang pwedeng gawin, hanggang doon na lang. Hanggang live streaming. May mga bata talaga nagtatanong, ma'am, paano naman kami, nakipad lang ang cellphone. Huwag kayong mag-overthinking na hindi na kayo nakakapag-aral dahil keypad. Meron din naman kaming ibibigay na module sa inyo na hard copy. Kung hindi talaga kayo maka-access, wala kaming magagawa. Hantayin nyo na lang kung kailan kami magbibigay. So, huwag kayong mag-overthink na, hindi na ako makapagsagot. No, nakapag-aantay. Mga ganun. Ako din, Ma'am Stella, may nag-chat sa akin. Nahuli na daw siya, hindi pa daw siya nakakasagot ng week 1 niya dahil wala daw silang internet sa bahay, hindi pa daw niya nadadownload yung module nila. So sabi ko naman, magkakaroon pa naman ng distribution ng modules. Yung kung saan ibibigay natin sa kanila yung hard copy ng kanilang modules, pwede pa rin naman siyang humabol. 'Di ba? Oo. Sa isa pa, ma'am, kung may kapit-bahay ka na grade 7 din lang at may pangmalakasang internet, baka naman pwede kang makihit. Uy,
tingin nga ako nung module na sinend sa'yo. Kasi, siyempre, kung teacher ng Donya yan, kahit anong section mo, iisa lang ang ibibigay yan na activity. O, ganun lang naman, anak. Kumbaga, para-paraan din. Hindi yung pupunta ka pa sa ibang kanto para lang mag-ingat ka din. Kapitbahay mo lang, pwede din naman. Pero kung may iba pang paraan, kagaya ko, meron akong tinawagan na estudyante. Gantong gagawin, anak. O, binigay ko. Nakasagot naman siya. Para-paraan lang din. Ako na yung tumawag. O, ito pa. Ito na, ma'am, last. Pang-4. Okay. Para mapaunlad mo ang iyong tiwala sa sarili. Isipin mo ang iyong makakayahan para sa iyong sarili. Huwag palaging umasa sa opinyon ng ibang tao. Ito nangyayari. Lalo na ang pagtataya sa iyong mga kaibiguan at tagumpay. Parang ganito, remote control ka ba? Sige, pahugot lines tayo, Ma'am Eileen, Ma'am Cele. Remote control ka ba? Bakit? Bakit? Dahil, kung di-remote control ka, ibig sabihin nun, kontrolado ang iyong buhay. Parang sa TV, di ba? May mga TV na hindi gagana kapag wala siyang remote control. Kagaya din natin, kung umaasa na lang tayo sa ibang tao, tapos kung ano yung sinasabi nila, yun na lang ang palagi natin ginagawa, ibig sabihin, di-remote tayong mga tao. Umaasa na lang tayo sa opinion nila, oo nga, tama yung sinabi niya, oo nga. Ibig sabihin nun, parang wala kang paninindigan sa iyong sarili. Wala kang tiwala sa iyong sarili. Hindi ka nagkakaroon ng tiwala sa iyong sarili pag ganun ang nangyayari. Okay? Ito pa. Kapag yung utos nila o yung sinabi nila isinunod mo, ibig sabihin nun, mas naniniwala ka sa kanila kaysa sa kakayahan mo. Kaya mo palang gawin, tapos mamaya isisisi mo, pag nabigo ka. Kasi hindi naging matagumpay yung paggawa mo ng decision. Ngayon kanina mo isisisi? Sa ibang tao. Yung pinagkuhanan mo ng information. Sabi ko nga, at product of it, kung wala kang tiwala sa sarili mo, you will never succeed. Hindi ka magiging successful sa buhay. Ano ka dapat manindigan? Kung alam mong mali yun, naging mali yung decision mo, panindigan mo. Hindi yung, kasi ganito sinabi niya, wala kang tiwala sa sarili mo. Ganun lang nangyayari. May makakatulong na mapaunlad ang iyong mga kakayahan sa pagsusuri at pagtataya ng iyong sarili. Isa itong malaking hakbang sa pagpapataas ng iyong tiwala o mapaunlad mo ang iyong tiwala sa sarili. Yun lang yung 4 na pagpapaunlad ng ating sarili, Ma'am Stella and Ma'am Eileen. Sana na thank you. Yes. Baka ang naalala lang nila yung papaya. Huwag naman sana. Ngayon, Ma'am Eileen, mag-sharean tayo ng ating mga sariling karanasan kung paano tayo or paano natin mapapaunlad ang ating or paano natin mapaunlad ang ating tiwala sa sarili. Siyempre, yung mga estudyante natin, mga second na anak din natin is tinitingala tayo. Even yung ibang tao, lalo na pag may mga ambisyon sa buhay na, gusto ko maging ganito din ako someday. Ganito si teacher na ganito, si kuya na ganito, si tito, si tita. Paano ba natin napaunlad ang ating sarili? Ma'am Eileen. Ako, ma'am. Ayan. Okay. Kung paano ko narating yung posisyon ko ngayon, kung nasaan man ako ngayon, dahil noon, ma'am, parang nawawalan na ako ng pag-asa noon na makapag-aral sa kolehiyo. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Parang nilakasan ko yung loob ko. Na nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko na kaya kong gawin para sa pangarap ko. Anong ginawa ko, ma'am? Nagtrabaho ako para makapag-aral ako sa kolehiyo.
nagkaroon ako ng tapang para dahil gusto kong maabot yung pangarap kong maging isang guro. Kaya hedo ako ngayon dahil sa tapang. Kaya nakamit ko yung pangarap ko ngayon sa buhay. Sana ganun din yung mga bata na hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang sitwasyon natin ngayon upang huminto kayo sa pag-aaral. Dapat magkaroon kayo ng tapang at tiwala sa sarili na kaya nyo. Kaya natin to. Yon, Ma'am Rena and Ma'am Stella. Oh, Ma'am Stella naman, it's your turn. Okay. So ako naman, naging matapang ako at malakas ang aking loob. Bakit? So, paano yon? Noong nag-aaral ako, inaamin ko sa aking sarili na sabi ko, hindi ako matalino. Ganon. Paano ako magiging teacher? Hindi naman ako matalino. Yung iba, ang galing-galing ng mga teacher. Diba, yung pagbata kasi tayo, nakikita natin yung teacher, ang galing-galing niya magturo, ganon. So, para sa akin pa, parang hindi ko kaya ang ganyan. Pero dumating yung punto na kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral O, diba? So, kailangan kong galingan. Kung anong meron ako, kailangan palabasin ko yon. Ganon. So, nag-aral ako. Ang ginawa ko, nagsikap nga ako, review ng review kahit hindi na matalino. Basta review ng review, diba? Tiwala lang sa iyong sarili, kaya ko to. Tapang ako. Malakas ang aking loob. Kapag nag-exam kami noon, sabi ko, kaya ko. Kahit ang gagaling ng mga kasama ko noon, na as in talagang magagaling silang magsalita, nasa language magagaling silang magsalita. Ang sabi ko sa sarili ko, bakit pinili ko ito para sa aking sarili? So, kakayanin ko ito at dapat magiging matapang ako sa lahat. Malakas dapat ang aking loob. Kahit hirap na hirap ako na nandun sa harapan, na syempre talak ka ng talak kung magde-demo kayo dun sa harapan, di ba? So, nagkaroon naman ako ng tiwala sa aking sarili dahil sa lakas ng loob at tapang. O, di ba? Dapat ganun din kayo mga anak. Huwag niyo sabihin na dahil nandito ako, kasi yung iba, bep lang ako, hindi ako magaling, hindi ako matalino, hindi naman ako sa science class. Hindi naman ako sa SPG, SPA, hindi ko alam ito. Kaya nyo yan. Kahit sino, kayang-kaya yan. Kayang-kayang mag-aral, di ba? Kaya nga lahat ay nag-aaral. O, di ba? Yun lang. So, yun kasi yung maalala ko lang para sa akin. Para sa akin karanasan noon. Noong nasa college ako, nasa high school ako, yun. Okay. So, how about you, Ma'am Rena? Habang pinapakinggan ko yung mga sinasabi niyo, para kayo naiiyak. Parang ayoko na tuloy magsalita. Matuluyan. Hindi kasi, syempre, pagdating sa ating buhay, ang dami nating struggles talaga bago natin marating yung kung ano ang meron tayo ngayon at kung nasaan tayo. Nama? So, sa akin, yung sa pinag-gains natin kanina, hiya, tapang at takot, sasabi ko, puro na yata yung tatlong yun. Kumbaga, jumakpat na ako. Kasi unang-una, hindi naman ako ganito nun kabibo din. As in, sa super hiya, yung halos lumuhod na lang ako at pumagilid na lang. Kasi sa sobrang hiya ko, hindi ko kayang humarap ng maraming tao, hindi ko kaya. Kumbaga, hirap akong magsalita sa harap ng maraming tao. Pero inisip ko, magiging teacher ako, tapos mahihiya ako. Anong ginawa ko? Nood-nood, join ng mga ganito, mga organization, hanggang sa nabus yung sarili ko, nagkaroon ako ng tiwala, kaya ko pala. Okay, pangalawa, tapang. Ang tatay ko, sobrang tapang. Stricto talaga kasi sila. Totoo talaga, disciplinarian ang parents ko. But I am thankful sa tapang na yon, na-adapt ko. Nasabi nga nila, maging matapang ka sa hamon ng iyong buhay. Kasi kung ipapakita mo na nangihina ka at wala kang lakas o wala kang tapang na harapin ito, ano ang mangyayari sa'yo? Pupulutin ka lang dyan sa tabi-tabi. Anong gagawin sa'yo? Papahiya ka lang, mga ganon. Lalo na kapag nalaman na, ay yan, ganito. Diba ang daming struggles, tapos
sa dami ng mga hindrances na nararanasan natin habang tayo ay pataas ang pataas, andyan yung negative things. Kaya kailangan isipin natin, maging matapang tayo sa pagharap ng hamon ng buhay. And then yung takot ako na bumagsak. Kaya, ang ginagawa ko, bago ako humarap, I make it sure marami akong bala. Kasi kapag ang takot na yan ay nauna kaysa sa akin, mami-mental block ako. So, I make it sure na bago ako haharap, is marami akong bala. Marami akong pwedeng ibala sa takot na yan para ma-overcome ko siya. Kaya I am thankful kung ano man yung narating ko ngayon, it's because dahil sa hiya na yan, nalampasan ko siya, sa tapang na yan, ginawa ko siyang sandigan, at sa takot na yan, ginawa kong inspirasyon para maabot kung anong merong tiwala sa sarili ang meron ako ngayon. Yun yung aking karanasan, Ma'am Estela and Ma'am Eileen. Ayan. Oo, thank you. Thank you, Ma'am Stella and Ma'am Rena. Okay. Lagi nating tandaan na ang tiwala sa sarili o self-confidence ay ang paniniwala sa ating sariling kakayahan. Ito ay tiwala sa sariling kakayahan na matatapos ang isang gawain ng may kahusayan. Dahil sa kawalan ng kumpiyansa sa sarili ay maaaring pagkakataon o oportunidad ang pinalalampas ng marami. So may isa pa akong question, Ma'am Eileen at Ma'am Rena. Bakit kailangang buong-buo ang ating tiwala sa ating sarili at ating kakayahan? Bakit nga ba? Sige, mauna na ako, Ma'am Estela, nasasagot. Yes. Bakit buong-buo dapat? Kailangan is buong-buo kasi nga parang ganito lang yan. Ihahalin tulad ko ito sa isang salamin. Kapag ang salamin ay buo, lahat ng corners ito, kumbaga pag nagsalamin ka, buong-buo yung makikita mo. Yung goals mo, buong-buo din. Pero kapag ang tiwala or ang yung salamin ay nabasag, kahit yung pinakamaliit na detalye nito, hindi mo na siya maibabalik. Kailangan mong magtiwala sa iyong sarili, parang sa salamin, na buong-buo ito at meron kang kakayahan na magawa ito. Hindi yung panghihinaan ka ng loob na isang pagsubok pa lang ang dumating, umaayaw na. Ang unang pagsubok, hindi yan pinakamatindi. May mas malala pa dyan habang ito ay iyong nakakamit. Yun lang po. So, bilang karagdagan, bakit buong-buo ang tiwala dapat sa sarili at sa sariling kakayahan? So, mahalaga ito upang mapagtagumpayan mo, di ba? Ang anumang hamon na ikakaharapin sa yugto ng iyong buhay. Kasi, kung hindi buong-buo ang iyong tiwala sa sarili, mahirap mong mapagtagumpayan ang iyong mga goals sa buhay, di ba? So, hindi ka malilimitahan ng mga negatibong pag-iisip na madalas ay hindi naman makatotohanan. So, kailangan dapat buong-buo ang iyong tiwala sa sarili. Kailangan kaya sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako matatakot, matapang ako, malakas ang aking loob para sa aking pangarap. So, diba, Ma'am Eileen and Ma'am Rena? Oo. Tsaka, dapat wag mong isipin yung takot ng pagkabigo. Kung nabigo ka man, wag mong isipin na hindi mo na kayang tumayo ulit. Diba? Diba, ma'am? Okay. So, may tanong pa ba, Ma'am Stella? Or dumakon na tayo sa ikalawang games natin? Sa games na tayo, kasi ilang minuto na lang, matatapos na tayo. Ang bilis ng oras. Hindi natin namamalayan. Okay. Game. Start na natin. Number 1. Ma'am Eileen. Sandali, i-share ko muna. I-ano ko lang. Sandali lang. Yan. Medyo mabagal. Asan na ba ako?
Bakit tayo? Ayaw na yun. Share screen. Ayaw Share naman. screen. Ma'am Eileen. Dali. Natin para habang hinihintay. Number 1 natin. Paki-comment na ang inyong mga sagot, mga anak. Number 1 na tanong. Tanong ko, sagot mo. Diba? Sagot mo. Okay, number 1. Okay, Ma'am Stella. Siya, makinig mabuti, siya ang kasalukuyang officer in charge ng Doña Aurora National High School. Sino Siya, kasalukuyang officer in charge ng Doña Aurora National High School. Okay, comment na sa ating... Ayan na. Ayan na. Sino ang officer in charge natin? Comment na. Comment na. May kwan ito. Meron na ba? Meron na. May nabasa na ako. Pakitignan nga kung tama. Yes. Si Boss Ma'am Eileen. Ang tamang sagot ay... Yan! Si Sir Rodrigo V. Pascua. So, siya ang ating officer in charge. Yeah. Ang aking unang nabasa ay si Zoilo de Guzman. Siya yung una kong nakita kanina. Zoilo. Dapat kompleto ma'am. Ay, oo nga, Rodrigo V. Pascua. Yun yung kanyang pangalan. Kompleto, di ba? Oo. Yes. Okay, next. Number tayo. Next na ba tayo? Yes, next na. Okay, next. Yan. Siya naman ang head teacher ng edukasyon sa pagpapakatao. Sino ang head teacher ng ESP Learning Area? Okay? Ang aming gwapong head teacher ng edukasyon sa pagpapakatao. Sino kaya? Trivia natin. Pogi. Yung kanyang middle initial ay G. Alam mo, ang gwapong-gwapo. Gwapo. Yan, tama. Sino kaya? Okay, meron na. Tatanggapin ba natin to kahit hindi complete yung pangalan niya? Sa ano ang kwan niya? Dapat complete ma'am kasi nabanggit natin yung middle initial niya is with middle initial. Diba? With middle initial. Meron akong nabasang dalawa, kaya lang yung isa, pinaikli yung pangalan niya. Tapos, dapat complete. Kompleto dapat. Okay, complete. Yun, meron na ba? Wala pa din eh. Ayun, meron na. Yan. Carlo? Hindi nating binabati eh. Ang pangalan niya Carlo. Hindi kompleto yung pangalan niya. Yung nag-comment, hindi kompleto ang pangalan, pero tama yung kanyang sagot. Pero hindi yata natin siya estudyante, ma'am. May nabasa akong comment. May mga nagko-comment nga din. Sige, tignan natin. Option natin yon na isa. So, hindi natin... si Rendel. Meron ma'am si Rendel. Sige. Rendel Agas ng 7 Galileo. Okay. Galileo na naman hindi. Letter D. Hindi. Mali yung middle initial niya. Mali. Sinabi na namin kanina, gwapo. Ito. Santino. Ayan, si Santino. Meron. Nakita mo, Ma'am Rena? Santino Benico. Yes, nakita ko na. 7 mo, parang 7 mabini ko yan Santino Benico. Ako, di niya kilala yung si Sir Ferdinand G. Del Rosario. Kasi estudyante natin. Ma'am, Archimedes po ako. Archimedes ba siya? Sorry, kasi parang may ikon ako eh. Yung Carlo. Ma'am Rena, Ma'am Stella, baka naman may pa-Gcash si sir niyan. Premyo natin. Sige. Premyo ni Santino Benico.
Hindi, yung Carlo, sabi niya, Ma'am Archimedes ako. Sabi niya, so estudyante natin, kailang hindi kompleto yung pangalan kasi niya. So, back to na unang sagot, which is, siya yung nanalo. Unfair din kasi kung titingin pa tayo ng ibang mananalo, hindi pala tayo sigurado na siya yung, hindi kasi tayo nagsigurado na siya yung estudyante natin. So, balik tayo kay Carlo. So, si Carlo ang nanalo? Yes, si Carlo. Anak, paki-message mo yung teacher mo at maki-coordinate ka sa kanya para ite-text niya kami para para mabigay namin yung prize mo. Okay? Next. Number 3 na tayo. Proceed na tayo. Number 3. Number 3. Dapat kompleto. Kompleto ha. Nako, gusto kong magtanggal ng pangalan. Pero dapat kami kompleto Okay. With middle initial. Middle initial. Okay. Sila ang 3 guro na nakasama ninyo ng live streaming nung unang linggo at ngayong ikalawang linggo. Sino sila? Yan, pabilisan ng pag-type. With middle initial. Initial Ready. Matagal yung section. Walang merong isa. Estela Del Rosario Respicio. 3 winners natin dito. Dapat 3 sabay-sabay. Sabay-sabay kasi isang question lang. Sabay. 3 pangalan. Isang tao lang. Yes. 3 ng pangalan sa isang tao lang. Sino yung 3 yon na teacher? Sabi ng isang estudyante natin, I forgot. Tapos yung I forgot talaga. You forgot? Kayo, ma'am. Ano ang pangalan ko? Anak, pakikompleto. Wrong spelling is wrong. Maraming nagkakamali sa pangalan. Tatlo sila ang teacher ang i-type nyo dyan sa comment box. Hindi lang habang hinihintay natin yung sagot, basahin ko yung nasa ating live streaming. Sabi ni Zar Agones, nakalimutan ko po. Hoy, meron. Si Zaisandra Deon. Sabi niya. Okay, ito. Mrs. Estela Di Respicio, Mrs. Eileen P. Pascua, and Mrs. Rena Lubi Tagapan. Wow, bongga. Ang galing ni Zaisandra? Zaisandra. Mali. Yung isa mali. Tingnan mo. Rena Lubi Tagapan Hindi. Si Zaisandra Deon. Ayun nga. Ito basahin ko ha. Mrs. Rena Lubi Tagapan, check. Spelling. Mrs. Estela Di Respicio, check. Mrs. Neng. Mali yung pangalan ko pala. Talaga, pangalan mo pa binanggit. Hindi mo pa ako. May na sila, may clue na sila. Yung isa na lang ang mali. Isa na lang. Pakikompleto mga anak, isang komentan lang, 3 pangalan ng teacher. Hindi yung kaisa na nga dyan diba? Ma'am, sino sila ulit? Sabi nila phone. Hala, kayo. Tignan natin. Ayan. Tama na yung sinabi ni Zaisandra. Mrs. Eileen P. Pascua. Ay, anak ko ni Zaisandra pa rin. Anak ni Ma'am Mardy ito. Hello, Ma'am Mardy. Ako na magbibigay sa kanya ng premyo, ma'am. Yan. Sige na, ako na Zaisandra, i-message mo ako. Ako na magbibigay ng premyo mo through GCash. Zaisandra? Message mo ako, ha? Ng 7, Galileo. Wow, ang dami kong Galileo ngayon. Ang saya. Message mo ako, Zaisandra, Wow, ang ganda naman. Ang dami nating mga sa susunod mga anak, mga SPJ, kultura, bang section na hawak natin, join din kayo, hindi lang yung puro kayo comment. Please lang ha, kasi syempre ang ganda din na nakiki-comment din kayo. Tapos yung iba, through text din kung kinakailangan.
Sa susunod, dagdagan siguro natin, ma'am, hindi lang sa online, pati na din yung sa text. Para at least, makapag-inspire din sila na may nananood. Okay? So, forgive us the last, Ma'am Eileen, and for the last wrap-up, Ma'am Estela. Take it away. Ay. Ako yata yung run-through, Ma'am Eileen? So, ako yung run-through. O sige, start na lang. Okay, so ako na lang yung wrap up. So sa ating dito sa ating module, meron lamang kayong sasagutin na gawain. So ito yung mga yon. So gawain 2, ano yung gawain 2 na yan? Ang gawain 2 is nasa page 5. Ang pamagat nito ay iyong pamamaraan. So, pangalawa na sasagutin is gawain 3. Guhit ko, sulat mo. Then, nasa page 6 yon. Then, karagdagang gawain, nasa page 9. Then, reflection. Okay, so hindi nawawala ang reflection na yan. So, yun yung mga inyong gagawin sa module 3. Okay, so yun lamang. Punta na tayo sa wrap up, Ma'am Eileen. Ma'am Eileen, sa wrap up na tayo. Ma'am Eileen? Ma'am Eileen? Okay, hindi yata ako naririnig ni Ma'am Eileen. So, sa wrap up natin, ang unang nangyari, una is binati natin, bumati tayo, nag-introduction tayo ng pabbati sa lahat. Then, after that, binigay ko yung layunin sa aralin na ito. Then after that, nag-airing na ang RBI. Then, after airing ng RBI, nagbalik-aral si Ma'am Rena Lutagapan. Then after balik-aral, games na tayo. Okay, nagpa-games kami sa inyo. Then after games, introduction. Nag-introduction ako sa aralin. Then after introduction, nag-discuss na si Ma'am Rena Lu. Okay, then after discussion ni Ma'am Rena Lu, nagkaroon kami ng sharing sa aming mga experiences tungkol sa pagpapaunlad ng tiwala sa sarili. Then after sharing, exit games. Okay? So, yun. So, yun yung nangyari sa ating talakayan sa araw na ito. Okay? Hi, Ma'am Rena. Okay, so dito na po nagwawakas ang aming talakayan ng grade 7 ng Kaibigan, Kabalikat Mo sa ESP 2.0. Hanggang sa muli, paalam. Pagkatao'y huhubugin, moralidad at pagpapahalaga ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP. Edukasyon sa pagpapakatao. Dito lang yan sa 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan. Ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM.
narito, buksan mo ang iyong radyo. Lahat kami ay narito, tapat sa aming serbisyo. Walang problemang di malalampasan. Magliliwanag ang ating kinabukasan. Dance Radio, silid-aralan sa radyo. Hatid namin makabagong paraan ng pagtuturo. Kahit saan at kahit kailan, hindi ka iiwanan. Hatid namin bagong kaalaman. Edukasyo'y susulong, basta't magtulong-tulong. Sulong edukalidad, Dance Radio. Learning is the name.